Magandang araw, ako po si Christian Esguerra at narito ang ating 5 takeaways mula po dito sa Day 7 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo, ito po si Attorney Michael Poa. Clearly, he tried his best to actually argue for his client. Ang focus po niya, paulit-ulit, yung due process na kailangan daw sundin para dito kay Vice President Sara Duterte. And of course, inulit po niya yung argumento ng defense na fishing expedition. Yung gustong mangyari ng prosecution na isabpi na yung kanyang yung mga bank records, tax records, tsaka AMLAC records patungkol po rito kay Vice President Sara Duterte. Pero kung relatively, naging maganda po yung performance ni Attorney Michael Poa, despite questions or infirmities in his legal arguments, the best performance in favor of Vice President Sara Duterte actually came from the two defense judges. Wala pong iba kundi sina Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Thank you for reminding us about certain precedents and how I voted last time. But you would agree, di ba, that when you have legal proceedings, even in legislation, you follow what the latest law is. The fact is, there is a Duterte versus House of Representatives. So with your permission, let's start discussing that. So this case of Duterte versus House of Representatives came out after the impeachment of CJ Corona, correct? Is it the point of view of the prosecution na iba yon, hindi ba invasive yon? Kayo gumamit ng word na invasionary, no, but I'll use invasive, I think. Yeah, anyway, we have to be able to explain these things in a way that people understand without forgetting that these are rights of the defense and rights of the person who is being tried here, and kailangan maliwanag yung ating mga accusations. Of course, nandun pa rin yung usual na condescending tone at pagiging patronizing itong magkapatid na mga Cayetano. I have no illusion na magkakasundo yung dalawang side today because you have the eloquent Attorney Jokno on one side and the eloquent no joke on the other side. So sa pangalan pa lang baliktad na. Take note, I've read most of the pleadings. Well, all of the pleadings, mahahaba sila. I kinda know your answer, but sa dami, I like to hear it again, and I think, of course, karamihan ng kababayan natin did not read it. So explain natin sa kanila. Again, I try my best not to be technical. I would have wanted to be a teacher if not a lawyer, so I do like to be able to explain things well. Bigyan ko ng time na bulungan muna siya ng kasama. I'm sorry. Okay na kayo? No, it's okay. Nandun pa rin po yung pagpapanggap. Actually, mukhang tinatablan po sila ng mga kritisismo na very, very biased po sila. Kaya nakita natin merong effort na magmukha po silang politically neutral o objective. If Your Honor, please may be allowed to respond. Hold on, counsel for the panel of prosecutors. Senator Judge Pia is the one asking the questions. I actually prefer not, pero alam mo na, baka sabihin naman na may bias tayo pag di ko naman pinayagan. Di payagan. no, Pero it's too late for that, no? By this time, kung hindi pa rin po natin tanggap na nag-aabogado itong dalawa dito kay Sara Duterte, naglolokohan na po tayo. Takeaway number 2. Alam nyo, I don't know with you, no? Pero ako medyo hiningal po ako dito sa mga argumento, particularly nitong si Senator Pia Cayetano. Dahil paulit-ulit po yung kanyang pagpunto dito po sa kahalagahan ng pagrespeto ng karapatan ni Vice President Sara Duterte para po dito sa due process. And of course, kung pag-uusapan po natin itong Bill of Rights, no? Talaga bang nilalabag o malalabag itong mga karapatan para sa due process si Vice President Sara Duterte kung ipasabpi na yung kanyang bank, tax and the AMLAC records nitong Senate Impeachment Court? Linawin po natin, no? Pinag-uusapan po natin dito impeachment trial, no? Wala pong madedeprive dito ng life, liberty, and property without the due process of law. Alam niyo po, kung sakali makonvict o mahatulang guilty itong si Vice President Sara Duterte dito po sa kanyang impeachment trial, hindi po siya mawawala ng ari-arian, hindi po siya mawawala ng buhay. Ang pinag-uusapan po natin dito, pabababain po siya sa pwesto. Tatanggalan po siya ng posisyon. Hindi na po siya magiging Vice President at pagbabawalan na po siya na makahawak pa po ng posisyon sa gobyerno. Yun po yung penalty dito. Kaya you have to understand the distinction between what is written in our Bill of Rights na kailangan po nating irespeto at kung ano po yung due process na ibinibigay naman po kay Vice President Sara Duterte dito po sa kanyang kasalukuyang trial. Ito pa po, no? For someone like Pia Cayetano to consistently
harp on the importance of due process for the Vice President. Napaka-ipokrita po itong si Senator Pia Cayetano. Dahil nung panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinuportahan niya, kung saan libo-libo po yung pinagpapapatay, libo-libo po yung hindi binigyan ng karapatan sa due process, libo-libo po yung hinatulan na guilty, na sangkot sa illegal na droga dahil ang sinabi ng presidente. Nasaan po itong si Pia Cayetano? Nasaan yung kanyang pag-iingay? Nung itong dating Pangulo, si Rodrigo Duterte, walang habas sa pambabastos sa mga kababaihan. Nasaan po si Pia Cayetano? Nung minamanyak nitong si Rodrigo Duterte, yung ilang kababaihan, nasaan itong si Pia Cayetano na kampyon di umano ng karapatan ng mga kababaihan? Like I said, he can defend himself. I am not his spokesperson. For us to hear her talk about due process for the Vice President, when in fact she was quiet during the Duterte administration, kung saan wala pong habas yung paglabag sa due process ng mga karaniwang Pilipino, tahimik po siya. He can defend himself. I am not his spokesperson. Napaka-ipokrita nitong si Senator Pia Cayetano. Period. Takeaway number 3. Siyempre, tila hindi kumpleto ang isang impeachment trial day kung walang pagbibida-bida nitong magkapatid na Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. And as usual, nakarinig na naman tayo ng lecture dito po sa dalawang napakatalino magkapatid na pareho pong abogado dito po sa impeachment trial. Si Alan Peter Cayetano, of course, binalikan yung impeachment complaints na nauna na po na i-file sa House of Representatives. And clearly, he was trying to drag the conversation back to the supposed questions or infirmities dito po sa mga original impeachment complaints laban po rito kay Vice President Sara Duterte, again sa level po ng Kamara. Ang problema, na-resolve na po yun ng Kamara at hindi na po yun for the Senate to actually litigate or to discuss or to talk about. Pero clearly, ang ginagawa dito ni Alan Peter Cayetano, ina-amplify niya po yung mga luma ng argumento ni Vice President Sara Duterte, baka para lituhin yung mga nakikinig, yung mga nanonood, o para manggulo. Ito naman po si Senator Pia Cayetano, sinite pa po itong landmark case sa Stonehill versus Diokno. Kung saan ang pinag-uusapan po rito, search warrant. Bawal po rito yung general search warrant. Dapat specific kung mag-i-issue ang isang korte ng search warrant. Dito po pinanganak yung konsepto ng fruit of a poisonous tree. Kung mali po yung pagkalap ng ebidensya through a search warrant, hindi po siya admissible sa korte. Ang problema, dinidikit niya itong search warrant sa issue ng subpoena. And as correctly pointed out by the prosecution, pag search warrant ang makakalap na ebidensya ron, diretso sa korte. Pero dito sa subpoena, hindi pa naman sigurado kung magiging admissible, at least dito sa Senate Impeachment Court. Alam niyo, naging problema ng napakatalino magkapatid na Cayetano. They ran into a seasoned lawyer with the name of Chel Diokno. Dati po siyang law school dean. At kahit nandun yung tila effort na paikot-ikutin itong si Chel Diokno, hindi nila magawa kasi nakatapat sila ng isang taong clearly alam yung batas at I think definitely mas matalino sa kanila. So kung meron pong na-expose na bobo dito o at least intellectually dishonest, definitely hindi po yun si Representative Chel Diokno. Takeaway number 4. Alam nyo, finally, someone said it. Finally, meron po isang senador na tumayo. Ito po si Senator Erwin Tulfo para i-call yung attention ng kanyang mga kasamang senator judges dun po sa mga manifestations na wala naman pong kinalaman doon po sa impeachment trial. And clearly, ang tinutukoy niya rito ay magkapatid na Alan Peter Cayetano. And siguro to some extent itong si Senator Robin Hood Padilla. Pero nakita natin yung kanyang tono, no? Mas forgiving siya dito kay Senator Robin Hood Padilla kumpara dito sa pag-iingay itong magkapatid na Alan Peter Cayetano at saka Pia Cayetano. Kasi kung babalikan po natin yung previous impeachment trial days, talagang malaking oras po ng impeachment court na uubos dito po sa mga manifestations nitong magkapatid na Cayetano na wala nang pong kinalaman doon sa impeachment court. Na dapat, hinahayag nila, pwede naman sa press conference, di ba? Pwede naman sa isang statement. Hintayin po nila pag nag-resume po yung session ng Senado. At saka, lagi naman nagpe-Facebook live itong si Alan Peter Cayetano and lately, pati po itong si Pia Cayetano. Buti na lang at inilabas itong issue na ito in open court
itong si Erwin Tulfo. Nakitang-kita po natin yung frustration niya. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. I think that frustration represented the frustration of many other Filipinos having to watch these Cayetanos waste precious moments or time dito po sa impeachment court para isolve yung kanilang mga, kung ano pinagsasabi, yung kanilang mga personal political interests. Sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Buti na lang, tumayo itong si Erwin Tulfo dito. Takeaway number 5. Alam niyo, napaka-crucial po nitong ruling ng Senate Impeachment Court na isabpi na ito pong mga bank records or financial records si Vice President Sara Duterte. Dahil dito po magkakaalaman kung naging tapat po yung kanyang pagdeklara dun po sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Una na po lumabas sa House Justice Committee hearing, ito pong bank transactions na nagkakahalaga po ng 6.7 billion pesos. Of course, pag transactions po pinag-uusapan, tinutukoy po natin dito yung pumasok at lumabas na pera doon po sa kanyang mga bank accounts. Of course, this still has to be offered as evidence dito po sa impeachment trial. Pero kung sakali po talaga maglabasa na itong mga bank records, mga financial records, pati po yung AMLAC record, patungkol po dito kay Vice President Sara Duterte, doon na talaga magkakaalaman. Kaya nga ang hamon dito, kung walang tinatago si Vice President Sara Duterte, huwag siya matakot, di ba? Ilabas niya. Ang problema lang dito kasi, kung babalikan po natin yung Corona impeachment trial, talagang ang naging dahilan po ng kanyang conviction ay yung mga hindi po nadeklara sa kanyang salin. Tapos nung natanggal bilang Chief Justice si Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan po ng isang quo warranto petition, ang ginamit din pong issue ay yung hindi raw mga nadeklara sa kanyang salin. So ang tanong, kung mapatunayan na maraming hindi na isama sa salin ng Vice President base rito sa mga lalabas sa paglilitis, iko-convict din ba siya ng Senate Impeachment Court? Ang sa akin po, kung pagbabasihan po yung standards na ginamit dun sa Corona impeachment trial, at least, pati po rito sa pagtanggal nitong sumunod na Chief Justice si Maria Lourdes Sereno, based on that, the senator judges would have no choice but to convict the Vice President. Pero definitely, malayo pa po, mahaba pa po yung proseso at expect more efforts on the part of the defense and the defense senators or the defense judges to make it more difficult for Sara Duterte to reach that point. Again, ako po si Christian Esguera at ito po ang aking 5 takeaways dito po sa Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pahabol lang guys, no? Ito siguro appreciation post din para dito kay Alan the Beard Cayetano. Hindi po pala madaling ginagawa niya, no? Yung nagpe-Facebook live, nakakangawit po. Tapos kailangan yung ngiti mo ganito. So help me God.